Kevin Durant, si LeBron daw ang best player. JJ Redick kinumpronta sa kanyang naunang komento sa pagiging head coach ng Lakers. Si JJ Redick ngayon mga amigo ang bagong head coach ng Lakers at kinumpronta siya nang mag-guest ito sa Sirius XM Radio sa kanyang naunang komento way back 2022 regarding sa hindi nga daw masyadong desirable o kaya-aya ang pagiging head coach ng Lakers. That time kasi mga amigo ay sinasanti nga ng Lakers itong si Coach Frank Vogel. Ayon kay Redick, hindi niya daw ina-address dito si Rob Pelinka at sa kanyang palagay naman ay hindi naman talaga kailangan i-address. Kapag tumitingin ka nga daw mga amigo sa isang trabaho, kailangan mong tingnan kung ano ang life cycle ng team. Meron daw component ang kanyang mga komento, so meaning hindi lang basta ganun yung ibig sabihin. So ano nga daw mga amigo ang ibig sabihin ng pagiging head coach ng Lakers? Pareho dito kay Derek Fisher, ano nga daw ang ibig sabihin ng pagiging head coach ng New York Knicks? The same with Joe Mazzulla mga amigo, ano nga daw ang ibig sabihin ng pagiging head coach ng Boston Celtics? So ang trabaho nga daw na ito mga amigo ay iba sa trabaho sa ibang team sa liga. Mamanahin mo nga daw mga amigo ang pressure na nakakabit dito. Nilinaw doon ni JJ Redick na gusto niya ang challenge na ito at hindi niya tatakbuhan ang challenge na ito mga amigo. Dagdag pa ni Redick, kailangan mo nga daw tingnan ang balancing roster. Gusto nila at sinubukan daw nilang kumuha ng another 5-man, yung talagang malaking mga amigo. Ayun nga lang, as of now ay wala pa rin silang nakukuhang malaking sentro. Ayon kasi kay JJ Redick mga amigo, kung titinan mo nga daw ngayon ang Western Conference gaya ng Denver Nuggets, Minnesota, OKC, kung ano ang kanilang dinagdag ngayong offseason. At isama mo pa daw ang Memphis Grizzlies na kinuha nga si Zach Edey sa NBA draft. So sa certain matchup na mga amigo, lalo na sa playoffs, ay kailangan mo talaga ng size. Ang Lakers mga amigo ay manipis ang kanilang sentro at kayang-kayang kaldagin ni Nikola Jokic gaya ng ginawa sa kanila sa nakalipas na 2 season, at yun talaga ang problema ng Lakers, kaya yun ang gusto nilang solusyonan. Ang tanong dito mga amigo, sino kaya ang kanilang makukuha? Maraming pangalan ang naliling sa kanila na sinasabi sa mga reports sa target nga ng Lakers, kagaya ni Lauri Markkanen, Wendell Carter Jr. at iba pa. Pero as of now, wala pa rin development kung talagang makukuha ba ang kahit na isa sa kanila. Sa naging appearance naman ni Kevin Durant sa Today's Show, ay pinuri niya dito si LeBron James kung bakit ito kinukonsider the best player to ever play the game. Ayon kay KD, si LeBron ay masigasig at grabe ang energy na ibinibigay sa larong basketball. Talagang tuloy-tuloy daw mga amigo. Ayon pa kay Kevin Durant, habang tumatagal, nakasama mo daw siya as a teammate, ay doon mo daw lalong makikita kung bakit siya kinukonsider as a best player to ever play the game. Magka-teammate ngayon si Kevin Durant at LeBron James sa Team USA para sa Paris Olympics. At huli itong naging magka-teammate way back 2012. Maging si Stephen Curry, si LeBron James din ang best player para sa kanya at gusto niya maging ka-teammate. Nako, paano kaya kung magkasabay-sabay ang tatlong ito sa iisang team? Natanong naman si Draymond Green kung may NBA player siya na hindi niya pa nakasama at gusto niyang makipag-team up. Walang kaabog-abog na sinabi nitong si LeBron James daw yon mga amigo. Hindi na rin siguro ito katakataka mga amigo dahil magkaibigan nga ang dalawang ito at mukhang 2 years na lang ang itatagal ni LeBron James dito sa NBA.